Alas 10 ng gabi, tila huminto ang ulan. Bukod doon, hinahantay ko ulit na bumuhos ito. Mga ilang oras nang nakahinto ang ulan. Ngunit hindi ko alam kung anong oras ito ulit bubuhos. Ang lupa at semento ay nananatili pa ring basa. Nangangahulugan na mayroong malakas na ulan na nagdaan. Tawagan ko lang natin sabi ko, happy birthday, my pinsan lang. Ako? Kapag merong ulan na malakas, ang mga daanan ay may mga tubig na umaagos. At hindi maiiwasan na may mga basura itong inaanod na madadala kahit saang lugar. At kung ang agos ay humupa na, ang mga basurang dala nito ay doon na lang magi-stuck. Pati rin sa kalsada ay maiilang bahagi na basa pa at meron ding iilang bahagi na medyo tuyo-tuyo na. Sa mga nagdaang ulan, hindi ko nalimutan na isahod yung aming mga planggana para may magamit din kami dito na tubig sa aming tahanan. Dahil lumupa na ang ulan at may mga laman na rin na tubig na ulan yung aking isinahod na planggana, isa-isa ko na itong itinabi dito sa aming tapat, nang sa ganun ay hindi rin maging sagabal ito sa daanan. So kahit papaano ay nakapuno rin ako ng tubig sa aking sinahod. So may magagamit na rin dito kahit na panghugas ng plato, panlaba, o panggamit sa CR.
So yung tubig na para sa CR, dali-dali ko nang ipinasok. Sa oras na ito, tamang antay pa rin ako sa ulan kung bubuhos ulit. Hanggang sa nakatulog ako at nalimpungatan dahil naririnig ko sa bubong namin na may pumapatak na ulan. Nagising ako. Pagtingin ko sa aming orasan, madaling araw na pala. Pagbukas ko ng pinto, akala ko malakas na pagbuhos ng ulan, pero umaamon lang pala. Dahil ambon pa lang, hindi ko muna sinahod yung ibang planggana namin. Inantay ko muna na bumuhos yung malakas na ulan. Hanggang sa mag-umaga na at yung ambon ay tumila na rin. Alam mo, ang ulan, parang buhay rin ng tao yan. Hindi mo alam kung kailan uulan muli. Sa buhay natin, hindi rin natin alam kung kailan tayo magiging masaya o kung kailan naman darating yung pagiging malungkot natin. Walang nakakaalam. Pero ang importante, tinatanggap natin sa buhay natin kung ano man yung dumating na sa atin. Lahat naman ng dumarating sa buhay natin, tingin ko okay. Nasa sayo na lang kung paano mo titingnan o pahahalagan. Pero minsan talaga may mga dumarating sa buhay natin na hindi talaga kanais-nais. Minsan napakahirap tanggapin na yung mga bagay-bagay na nangyayari sa buhay natin, lalo na kung medyo masaklap, lalo na kung yung mga dumarating sa buhay natin yung mga bagay-bagay na hindi natin gustong mangyari sa atin. Kaya minsan ayun pa yung nagiging dahilan ng pagkainis mo sa iba. Minsan nahuhusgahan mo siya at pinag-iisipan ng masama. Ganon yung madalas laman ng iyong isipan. Ngunit mula sa iyong isipan
ay ipinapasa mo sa kanya. Pinipilit na ganun siya. Isinisiksik sa ulo niya na ganun. At ang tanging sagot niya ay suwabing galaw. Hindi mo namamalayan yun. Kaya naman, ang puso mo ay nagiging kalmado. Kung napansin mo man, ay gagaan pa rin ang pakiramdam mo dahil ang sagot niya ay malambot at pabor sa'yo. Araw-araw ay ganong estado yung gusto mong marinig. Ginawa mo nang ang pampakalma yon. Umaasa, sa isip mo minsan totoong nangyayari ang kanyang tugon. Kaya hindi na ako magtataka kung laging labas yung gilagid sa bawat ngiti mo. Okay lang yon. Basta walang masamang epekto. At kung ayun lang din naman ang magpapaganado sa'yo. Pero sana wag mong kalimutan na hindi porket oo yung tugon ay oo na rin yung totoong sagot ng damdamin. Kadalasan, nagiging oo lang ang lahat dahil yun ang gusto mong isipin.